Magandang umaga po sa inyo lahat. At ito ay hindi pa ako natutulog at ito ay ibabalita ko lang sa inyo at hingin ko ng tulong itong ating idolo ng bayan na bago na si Attorney Harold Respicio. So, siya po ay nagrarally sa Reyna Mercedes, ipinatayan ng ilaw. Kaya una, siya ay nasampa ng kasong cyber libel, siguro sinampan daw siya ata nung kanyang kalaban. So, ngayon, pagkatapos naman, lalaman ko na subaybayan ko siya na nagsasalita na matapang at hindi daw siya kayang tabla ng bala sa kanyang pagsasalita. At talagang to the hilt ang kanyang pag-alsa ng kanyang damdamin para sa na nag-aalab sa pagpapahayag ng kanyang damdamin. Talagang sadyang isang tunay na abogado kagaya ko. So anyway, ito po atin pong ipi-play po yung kanyang mga binanggit na panilita. Ito. Ulitin natin. Yan. Sa kalagitnaan ng aming meeting de Aban. Andito kami ngayon sa Barangay Sinipil habang sa kalagitnaan ng aming meeting de Avance, pinatay ng mga tauhan ni Kapitan at ng administrasyon. Itong aming meeting de Avance, pinatay nila ang kanilang mga ilaw. Lahat ng mga tao ngayon dito ay nakakagulo at hindi namin alam kung paano kami magpapatuloy. Panawagan namin sa administrasyon dito sa aming bayan, respetuhin ninyo ang karapatan ng tao na makinig sa kanilang mga ninanais na plataforma dito sa ating bayan. Kung wala kayong ibang ginawa, kundi magnakaw sa buong panahon na nakaupo kayo dito sa aming bayan, bigyan nyo kami at sila ng pagkakataon na makinig at magsabi ng aming mga hinaing para naman magkaroon ng tsansa ang pagbabago dito sa ating bayan. Lahat po, wala kayong ibang ginawa sa panahon ng kampanyang ito, kundi manakot ng tao, tumutok ng baril, pang-abuso ng tao, sugurin sila sa kanilang mga kabahayan. Bakit inyo ginagawa yan? Sa panahon ng aming meeting de Avance, papatayan nyo pa kami ng ilaw. Lahat ng tao dito ay nag-aalala. Maraming kabataan, maraming matatanda. Napakaliit ng aming lugar. Dito sa taas na likod na ito, yung mga barangay officials at maraming mga loko-lokong tao nagiinuman. Ang mga pulis dito ngayon ay pinapaligiran na kami at nag-aalala sila sa aming kaligtasan. Kayo, dito sa Barangay Sinipil at Reyna Mercedes, magpakatino po kayo. Huwag nyo pong hamakin, huwag nyo pong saktan ang ating mga kababayan. Bigyan nyo po kami ng kalayaan na magsalita para sa aming sarili. Naway patnubayan kami ng Panginoon. Magdasal tayo sa Panginoon. Lahat tayo ay magiging ligtas at lahat tayo ay matatapos ang ating kumpanya na ito at ang ating eleksyon na to. At sana ang katotohanan at ang tama ang mananaig at lahat ng kasamaan sa ating lipunan ay mawakas na. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. So yan, yan si Attorney Harold. I am calling for support and prayer for Attorney Harold. Sana matupad yung kanyang pangarap na pagbabago para sa kanyang bayan. At narito po kami, Attorney Harold, sa likod mo lang kami. At kami nagdadasal para sa ikatagumpay at para walang masasaktan sa inyong mga pagkakampanya hanggat matapos ang eleksyon. At kahit tatapos ng eleksyon, wala sanang pangyaring mga karumalduman na pangyari kagaya ng mga nangyari sa Cagayan, sa bayan ng Rizal, kung saan sniper pa yung mayor na nagtatalumpati. Grabe. Sa Zamboanga may pinatay din. Ang dami na. Ano bang masasabi mo nito, Mr. Bongbong Marcos? Itong administrasyon mo ay matindi. Titingnan na lang natin, pero dapat sana ay gawan mo ng paraan. Lagi ka lang papugi. Kinontra ka na tuloy ng iyong ate na si Amy Marcos kasi talagang pinlano niyo matagal na para putbulin si Mr. Rodrigo Duterte papunta sa abroad. Ang pakay ninyo ay para kung matapon siya doon ay tapos ng boxing at mananalo na kayo. Yan po ang iniisip ninyo. Pero kabaliktaran ang nangyari, nagkaroon po ng simpatiya, kaya nagkaiba-iba ang takbo ng buhay at tumaas ang rating ni Sarah at ikaw bumagsak ang rating mo kahit yung pinakahuling survey mo, Okta survey, hinilot-hilot nyo, bumagsak din ang survey mo, pero tumaas din ang kay Sarah. So, ibig sabihin, yan lang po indikasyon na mataas pa rin talagang substantial ang epekto ng tinatawag na sympathy surge kung tawagin. Kaya pakinggan natin ulit din si Attorney Harold Respicio sa isang kanyang expose na kung saan ay sa bayan daw ng Bataan ay na-discover na
mayroong mga totoong balot ng COMELEC at pinapapilapan, pinabilog-bilugan at kada fill up ng bilog-bilog ay babayaran ng 5,000. Pakinggan po natin si Attorney Harold Respicio. Ito siya. Nagdi-distribute ng balota, nakapareho ng balota na sinasaksak. Come and see. Yan. Sa probinsya ng Bataan, meron nang nagdi-distribute ng balota, nakapareho ng balota na sinasaksak sa automated counting machine. Pinapashade nila sa mga botante yung boto na gusto nilang ma-shade sa balota na iyon at ang kapalit ay 5,000 pesos. May suspetsya ang ilan na itong balota na ito ang siyang gagamitin na isasaksak mismo sa automated counting machine sa araw ng eleksyon o before sa araw ng eleksyon at yun yung mabibilang na boto. Ito po yung aktual na balota na gagamitin ngayong eleksyon. At ang kapalit nito, 5,000, basta bilugan na daw yung mga kandidato. Kasi meron ka ng machine na papapasukan. May taga-COMELEC na kamag-anak, alam niya yung magiging dayaan. Hindi ko po sigurado kung ito ang mismong gagawin na pandaraya sa araw ng eleksyon. Pero po, ito ay isang bagay na pwede nating bantayan. Siguraduhin po natin na sa araw ng eleksyon na yung ating balota na sinade ay yun mismo yung maisasaksak natin sa makina at yun yung mabibilang ng makina. COMELEC, pwede niyong tignan itong bagay na ito at kayo na rin mismo ang gumawa ng mga akbang para maiwasan natin itong alleged na daya na ito. Bigyan ng abiso ang ating taong bayan at liwanagan sila na yung mga bagay na to ay dapat hindi nila patulan kapag may namimigay sa kanila ng sample ballot at may kapalit na pera, wag dapat nilang patulan. Sa probinsya ng Bataan, meron nang nagdi-distribute ng So, yan po ang sinabi niya. Okay? So, ating ipagdasal na lang na hindi mangyari yung sinasabi ni Attorney Respicio na pandaraya. At magandang umaga po kay Ori Medrano. Dapat yung yan impis na president na yan pahirap at abusado. So, ganon din si Abong Bicol, Marahinaga, Joel Kaagbay sa mga naimbag naimbag nga bigat sa mga kabsat ko at mayap-abak sa mga kabalain ko. At sa inyong lahat ay magandang umaga po at hanggang dyan lang po tayo ngayon. At sa paki-share po itong vlog na to. Alam ko kukunti lang ngayon kasi maga-maga na, madaling araw at marami pang tulog. Pero paki-share na lang po at paki-share and like para mas marami nakakaalam at marami nakakaintindi kung anong gagawin natin sa ating halalan. Magandang umaga po.